So magandang araw mga boss. So today po ang gagawin nating video ay tungkol sa mga senyas old fashion way ng sabong. Yung mga senyas na pusham, logis, at kung ano yung tama nito, kung magkano yung tama. So sisimulan muna natin ang pagpusta. So number 1 na pustahan sa old fashion, yung hindi po siya online betting. Ngayon po kasi karamihan po ng sabungan natin online betting na po. So nung una bago mag-pandemic time, o doon sa mga mga pustahan nila tito, nila lolo, nila tatay, ang pusta, yung tawag nila parehasan. So pag pumusta ka ng 100, yung sinasabi ng parehasan, halimbawa lang yung ilaw ng sabungan. Kung ano yung may ilaw kasi, yung meron, saka yung wala. Kung ano yung may ilaw doon sa dalawa na yun yung yamado. Not necessarily pwedeng napunta sa meron. Ngayon po kasi pag napunta sa meron or wala, katulad si Boss AA, ang pusta lagi nun 7.7 million. Pero lagi nakapwesto sa wala. Kahit 7.7 million ang pusta niya, ang kalaban lang niya halimbawa 1 million o 1.1 ang pusta, pero parati gusto niya kahit na dati po kasi pagka yamado ka or yamado pusta, laging nilalagay sa meron. So para meron lang po kayong idea. Ngayon po hindi na po yun applicable kasi kung saan na gusto, tsaka usually yung nauso yung mga online na sabong, hindi mo na alam kung saan ka mapapapunta. Nilalagyan na lang yun ng tape dun sa tarian kung pula or puti yung tape mo. Ibig sabihin, pag puti, ibig sabihin ang punta mo sa meron ka ma-assign. Yung puti naman sa wala. So hindi natin alam hindi natin nasasabi kung magkano yung parada mo. Hindi ka naman tatanungin kung magkano parada mo pag submit mo ng timbang kasi ginagawa na yung programa a day before or baka mas maaga pa. Depende na lang doon sa sabong. Pero usually a day before ginagawa na yung programa, kaya hindi mo na alam, hindi nila alam kung ano yung pusta. So, saka yung pustahan niya, walang pustahan sa loob, lalo na nung panahon ng Santa Cruz, Laguna. Wala talagang pustahan sa loob, kahit maglabang ka ng walang pera, okay lang, dire-diretso lang ang laban, tapos ang pusta mo lagi sa online. So, mabalik tayo doon sa topic natin. So, yung sinasabing parehasan, balik tayo doon na kung ano yung iilaw, either meron o wala, ibig sabihin to yung tinatawag or kursunadang manok ng mga nanonood sa sabungan. Ano-ano ba yung paano ba nila sinasabi to? Minsan yung naghahawak ng manok kilala o talagang maganda talaga yung manok o ang tingin nila doon sa kalaban nasa platito na. So ganun yung mga criteria nila kung paano nila yon piliin. So pagpalagay natin na sinasabing meron kahit na nasa yung yamado kahit na nasa wala, basta yung may ilaw, minsan nagbabago yun. Biglang may nakita silang pagkakaiba or meron silang biglang nakitang pintas, nagbabago yun. So alam niyo po yun, yung mga nakaka-observe nun, yung mga talaga nagsasabong, alam niyo po yung sinasabi ko. So yung parehasan, ba, kumusta ka ng 100, tinatawag yun, meron, o kaya sa wala, doon ka pupusta. Pag pumusta ka, yung sumatawag, doon ka sa kabila, sigurado. Bawa po, sumatawag, sa wala. Ibig sabihin, ang pusta mo sa meron. So, parehasan lang kayo. Parehasan. Kung pumusta ka 100, ang tama mo 100. 100 din. Tapos yung susunod, so yung sunod natin, pusham. Ganyan, gumaganyan. Yung pusham, 900, tamang 1,000. So, dapat lagi natin ipupustura yung ating pera. So, may tumatawag ng ganyan, kung basta yung yamado, depende sa ilaw, hindi natin alam yung kung nasa wala o sa meron. Basta yung yamado, nung time na yun. Pusham. 900, tamang 1,000. Pagka ito naman yung sumisenyas, yung sumayasay ng 900, ang tama nun, ang tama mo lang 900. Pero pag natalo ka, ikaw yung sumisigaw, ano lang yun, 900 lang. Tapos yung sunod yung lube. Yun. So, sa mga big time, usually, sa mga tabi-tabi, hindi naman masyado na dati nagagamit niya sa, ewan ko, konting diferensya, bakit mayroong pang lubi, mayroong
Logro 9 yun eh. Bakit meron pang Logro 9? Kaso yun ang nakaugalian. So minsan dumadaan talaga sa lubi. Lubihin ko pa ganyan. Parang hindi pwede, lubi. So yung lubi naman, usually ang pusta nun 800. Dapat pagka ikaw yung pupusta ng dehado, ng sahod, tamang 900. Tapos yung susunod doon yung logis, ganyan, nakaganyan. Logis. So, yung 800 mo, pag dehado ka, tamang 1,000. Logis. Ayan, logis. Tapos yung susunod naman doon, yun na yung 8-6. 8-6. So, yung 600 mo, tamang 800. Ganun yun. Tapos minsan may nakikita ka na sumisenyas. Ang sigaw, halimbawa ang sigaw logis. Ibig sabihin, yung imbis na ang tama mo 800, parang may bawas yun na kalahati. So, dapat magiging 900 lang ang tama mo. Ganun, pagka minsan may sumisenyas na ganyan. Logis, pero kalahati yung senyas. So, ganun po. Tapos yung susunod doon, yung 11 na. 11. Yung 11 naman, yung 400 mo, 400 pesos, tamang 550. Or 800, tamang 11. Yung 11. Tapos, ayan, lotres. 8 Yung 400 mo, yung 400, tamang 600. Or yung 800, tamang 12. Tapos yung ensenyas na ganyan, 10-6. Ako, pag nakakita ako ng 10-6, kahit na alanganin, nakita mo maliit masyado or pangit na manok, napapapusta ako. Kasi isipin mo ba naman, yung tatamaan mo, malaki. Diba? 10-6. Yun. Tapos, yung 600 mo, diba? 10-6. 600 mo, tamang 1,000. Diba? Ang laki ng diferensya. At meron pa doon pinakamatindi. Yung ganyan na senyas. Sa senyas pa lang doblado. Parang sinesenyas mo, talo na. So, double your money. So, yun. Yun po yung mga senyas. Tapos ito po nga palang video na to gawa sa tanong nila. Salamat sa pag-comment nila Ram Santos 1522. Yung tanong niya yung regarding dun sa Plazada, pero nasagot ko na dun sa comment. Kung nung unang panahon daw ba bago yung may kaltas yung Plazada. So ngayon meron ng kaltas. Pag tumaya ka 1,000, 900 na lang yung ibibigay sa'yo kasi gawa na sa online. Pero dati, sa pagkakaalala ko po, walang kaltas. Pagka pinapago ka ng 1,000, ang tama mo, 1,000 rin. Tapos, si Blink 4619, ayun yun, sabi niya, gusto niya malaman yung mga peso value o yung tama. Kaya po, ginawa natin itong video na to. Salamat po sa comment ninyo. Tapos, yun. So, isa pa, dagdag ko na rin dito sa mga senyas kasi sumisenyas na rin kayo. Pagka kasi sumisenyas na kayo yung mga pusta, kailangan, kasi usually, hindi naman katabi mo lang yung kapustahan mo nung mga panahon na yun. Nandun yun, minsan sa kabilang nasa gradas o nasa kabilang side. Kaya, yun, usually, tinatandaan yung damit, sa nakapwesto, nakasombrero, stripes, kung maitim, kung matangkad, kung payat, kasi may mga umi-ektad. Yung tawag nila yung ektad, doble-doble yung damit. Pagka natalo, biglang yuyuko yun, naguhubad ng damit, o kaya nagsusombrero, yun, ektad na. Wala na yung kapustahan mo pagka natalo. So, yun. So, pagka nakataas na ganyan, usually yan yung 10 piso, yan, pagka ganyan, 50 pesos. Yan. Pagka pumaliktad na ganito, patagilid, yan, 500 ang pusta mo. Magkano pusta mo? Bawa, 11. Ganyan, 800 tamang 11. Pagka naman minsan ang pusta mo, bawa, 10-6.
sumisigaw doon, 10-6, disisenya sa mga yun, nakapatusok pa baba. Ibig sabihin ang pusta mo, 6,000. 6,000 tamang 10,000. Tapos sa mga saktong sabungan lang to. Pero yung mga iba, syempre hindi makita. Pagka sumenyas minsan, pagka gumaganyan, binabaliktad yung kamay na ganyan. Ibig sabihin niya, 10. Diba? Puksa. O, bawa. 10. 10 ako sa'yo. 10 ako sa'yo. Imagine, 10 yan. 10,000. Or yung iba naman, mahaba. Ganyan. 20,000. 20,000. 50,000. Ganun. 30,000 pag humaba sa mga malalaking sabungan, sa mga big time. Yung panahon na bago mag-pandemic, hindi pa uso yung online betting. Hindi ka mukha ngayon online betting na. So yung mga Kristo natin, hindi na masyado napapagod, sumigaw. Pero yun lang ang problema, yung mga tuhod. Kasi usually mga Kristo, mga may edad na. So mahirap tumalon-talon. Minsan nagkakabitawan na. Tapos hindi pa sila nakakapusta. Papapagalitan sila ng amo. So dapat palitan na yung pangalan ng mga Kristo. Gawin na runner. Kasi tagatakbo na ng pusta eh. Tinatakbo nila yung pusta para maitaya doon sa online counter. So, yun lang po ang ating topic para sa araw na to. Maraming salamat po at sana po ay nagustuhan ninyo at kung meron pa po kayong ibang topics na gusto nating mapag-usapan, i-comment nyo lang po. At huwag niyo po kakalimutan mag-like, mag-share at i-click yung notification bell. So, maraming salamat po. Ito po ang inyong Tinali Tips 101.